Ay i-repair tayo na starter ng Chevrolet Orlando. Ito daw ay hindi gumagana. Pinalitan na ng bumili na ng bago, talagang 8,000 plus labor na 2,000, di 10,000. Ngayon ako ang titesting, ako ang magta-try na check upin to kung talagang ang may diferensya. Siyempre, check upin muna natin kung meron siyang resistance dito sa kanyang motor at saka switch. Kung may resistance siya, tingnan natin na kung may resistance siya. Dapat meron ganyan, no? Yan. Tingnan natin dito. Oy, meron. Ibig sabihin, meron itong conduction. Meron siyang resistance, yun. Sa ground naman, tingnan natin kung meron. Ay, wala. Ay, meron pala eh. Ito naman sa kabilang terminal, siyempre wala pa yan dahil hindi pa tinutulak ng solenoid. Buksan natin. Buksan natin. Ito muna ang kanyang yan. Tapos itong kanyang dalawang 10mm na long bolt. Yan. Tapos itong kanyang yan, ano ba na? Yan, ano ba na? Kailangan kasi ito special tools. Wala tayong sakit na flower yan, si flower tayo. Wala tayo, kaya vice grip ang ating ginamit. Kung may special tools tayo, yun ang ating gagamitin. Kaso wala, kaya vice grip lang at saka plies ang ating ginamit. Yan. Tanggalin natin yung kanyang busing sa taas, sa harap. Ngayon tanggalin natin ang kanyang carbon.
kanyang carbon. Tanggalin natin. Kasi hindi natin malinis yung kanyang commutator, yung kanyang carbon slider, yung kanyang carbon set. Pag tinanggal to, kailangan tanggalin to. Ayan, tanggal na natin. Tapos yung kanyang commutator, nilinisan natin yan para natin yung malinisan ng gusto. Tanggalin natin dito. Ayan yung dumi. Ayan, nilinisan natin yan, liliyahin para magkaroon siya ng malakas na kontak. Tapos lagyan natin ng kaunting grasa itong kanyang Bendix gear. Lagyan natin ng kaunting grasa para magaang siyang gumana. Tapos tanggalin natin ito. Iwanan natin yung kanyang cover. Ayan. Ayan. Tapos linisin natin sa gusto, dahil andyan ang kadalasang problema na nangyayari sa kanyang commutator ng kanyang motor, ng kanyang armature. Kadalasan dyan pag bumabagal na, pagbintangan lagi ang battery. Tapos isusuot natin dito yan sa kanyang field winding. Yan yan yung kanyang field winding na konektado sa ground. Connected niya sa ground. Ang ganda ng damit na to mga beshi ko. Pero dahil oversize nga to para sa akin, ay hindi ko siya type. Gusto ko itong gawin. Pero no, para sa akin din. Para mas komportable yung ikilos. Pinutol ko lang yun dyan sa gitna. Dahil ito ang gagawin ko pure. Bali, ganyan yung pagkakat ko ng magiging short ko. Ito yung pinaka-close. Ay binawasan ko lang ng konti. Kasi masyadong mahaba. At ito naman, ay binawasan ko lang ng half inch itong contact ko. Nasaw ka? At saka dito sa front Patay daw yung hipan lang kamo, hipan. Hinahipan lang kamo yan. okay na yung ating short. Pagpatay niya, hinahipan lang. Putol ng t-shirt ay gagawin ko itong top. Magkakat lang ako ngayon na para sa strap ng ating Ito ang problema natin dito, yung spaghetti strap na pagbabalik ng carbon. Kaya dito may ginagawang diskarte. sa board. Hanapan natin ng Lalo na pag mainit ang pangkalso dyan. at ganito nga pala yung magiging example ng ating board. Ngayon naman ay tataliin ko na to. Hiniting ko na nga pala itong short. Pati itong waistline ay hiniting ko para igagarter ko na to at isang fold na lang ang gagawin
Sa mga nasa likod mo. Mamagain pa ka. para magandang tignan ng ating floor. Parijis. Parking lang din ako dyan sa gitna. Wala Para nang exercise eh. balance din. Hindi na nakasama sa akin sa pag-jogging. Patayin ko lang ng paikot yan. At pagkatapos yan, ay tutupian ko na rin itong laylayan. Floor. Inaging ko rin muna itong bottom ng ating floor. And then, 1/4 na lang ginawa ko. Bali, 1/4 lang ang tubig. Para hindi masyadong sink. Wala to. Sabi kasi ng doktor, kailangan maka 5,000 steps sa loob ng isang linggo. Yung dati nga pala, moto ito sa Riverside. Sinuktukan ko na lang ito ng garden. Hindi ko na tigasal. Ay, umulan pa. Langya. Mambun pa. Talaga naman. Ay, loko. Umulan pa. Loko ah. Kakabit ko na lang ang carbon niyo. Umulan pa. Ito loko. Loko din yung ulan ah. Ano ka lang patapos na eh. Ito kasi para natin may kabit dun sa kanyang armature commutator. Kailangan itong carbon niya ay may pusto. Sa pamamagitan itong sakit at saka mga pako. Okay. So, pag hindi ito ginamitan ito ay nahihirapan tayo na ang salpak yan. So, diskarte dito para mailagay natin ang carbon. Nilalagay niya ng kalso. Kapag hindi nilagyan, nako, kahit maghapon hindi na isalpak ang carbon. Ang kailangan talaga yung malalagyan. Yan. Nalagyan natin ng mga kalso yung mga spring ng carbon. Pag hindi natin nilagyan, hindi natin may isalpak ang carbon dyan. Ang kailangan yan ay malalagyan ng kalso. Ayan. Isa na lang. Ang lalagyan. Ay, sumobra. Kailangan ito kasi dalawang tao pa eh. Ay, kung kaya naman kahit isa lang, magkatawag pa ng saklolo. Kung hindi talaga pwede, ay, natawag tayo ng saklolo. Pero pag pwede, ingat na ikabit ko rin saklo eh.
minsan na lang ito. Talaga lang mahirap nito magkabit. Hi guys! Matatapos na namin kumain. Tapos na siya kumain. So, yan. Ganyan lang siya. Sa siya pawis. Wala kasi kami ng electric na lang kasi yung gamit namin. Tapos, walang kita na kasi ito, ano namin, inuupahan namin maliit ang kwarto. So, yan na lang siya. Ay ka muna sa kanila. Yan. Ayan. Ganyan siya guys, siya parang ganyan. Tapos, Parang hindi nagtubag yan sa kanya. ito naman. Kinakagat niya yung ikit niya. Naririnig niya. Ipupwesto na natin yan ng pagayaan. Yan. Kasi kung nakatulak ng spray, hindi natin yan maikabit ng ayos. Mahihirapan talaga tayo. Kaya kailangan ay may technique na gagawin para maibalik yung kanyang carbon dun sa commutator para may salpak. Yan. Yan. So yun lang. Pag nakabit natin ito, ilalagay natin yung socket. Yan. Tapos, yung socket ilalagay natin para lumusot. Yan. Pinakang guide yan. Para pag pinasok, dito sa kanyang anak ko ako. Yung ulan kaya dito na lang tayo kasi umuulan. Tayo makapwesto rin sa gato. Kaya dito na lang tayo magkakabit. Pwede naman dito. Ayan o. Pwede na natin tanggalin yung mga kalso na yan. Kasi nakatukod na rin sa socket yung kanyang carbon. Kaya kung wala yung socket at saka pako, mahirapan tayo magkabit ng carbon. Kaya kailangan talaga dyan technique na pang malupitan. Ayan. Tapos isasalpak na natin yan. Dini. Ayan o. Ayan. Mahirap ito dahil walang gato eh. Pero pwede rin yan kahit walang gato. Tsaga-tsaga lang. Tsaga lang yan. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang. At saka diskarte. Ikot natin ng konti. Yan. Tsaga-tsaga lang. At saka diskarte. Yan o. Napasok na. Tapos
Ilagay na natin itong kanyang $13mm na tornilyo para sa kanyang connector sa solenoid, sa starter solenoid. Ayan. Tapos kabit na natin itong kanyang cover ng carbon. Yan o. Kabit na natin. Yan. Tapos lagay natin yung tornilyo na special pagkakagawa, kasi pag walang special tools hindi magagawa. Pero ako kahit na wala, nagagawa ng paraan. So pinalitan nila eh. Pinalitan ng electrician kasi sira daw. Ang halaga ng pinalit ay 8,000. Tapos sa siningil na libur ay 2,000. Hindi gumastos ang may-ari ng 10K. Sabagay, basta maayos lang at magamit yung sakyan. Pero sa akin ay wala siyang gagastusin kasi linis lang katapat. Ayan, ilalagay na natin yung kanyang cover na may bolt na 10mm. Swerte lang at ang mayari nito ay classmate ko sa high school. Garansyon dikit ko nung high school. Kaya ginagawa ko ng ayos para hindi siya magastusan. Alang-alang sa aming pinagsamahan ng high school days, sa mga kalukuhan at mga kasayahan. Ngayon, ayan na, simbolo natin, titestingin na natin ngayon.
testing niya, ganun lang. Ilalagay natin yan dito ng wire. Tapos yung wire na yan, itong kabilang dulo, ilalagay natin sa positive post. Sa positive ng battery, yung kabilang dulo. Tapos yung body nito, ididikit natin doon sa ground, sa negative ng battery. Pag naidikit na natin itong isang mahaba na ito, pag ito nakadikit na doon sa positive, tapos ito nakadikit na sa negative, itong mahaba na ito ididikit natin dito sa kanyang switch. Ito yung kanyang pinakang switch eh. Pag dinikit yan, gagana na yan. Kasi pag dinikit yan, yung magnet niya sa loob, yung kanyang solenoid, tutulak yan papunta rito. Aangat, magkakaroon ng kontak ng dalawang yan. Kasi yan, hiwala yan eh. Ito lang may positive na kuryente, yung kabila wala pa. Kaya pag itong may positive na yan at dinikit dito, tutulak ang kanyang yoke para tulak yung kanyang itong gear papunta ron sa Bintix. Ito yung kanyang Bintix gear papunta sa Bintix, tutulak yan. Tapos sabay magkakaroon sila ng contact itong dalawa kasi yung solenoid itutulak paangat yung kanyang contact point. Meron yung mahaba sa loob na contact na kasing haba niyan na nakaganyan dyan sa loob. Pag nagkaroon ng power, tutulak yung paangat, didikit naman dito sa dalawang to, kaya gumagana ang starter. Ngayon testingin natin. So testingin na natin. Itong body ay itong body ng starter. Dito natin yung ididikit sa kanyang ground. Ayan. Tanggalin muna natin ito. Para ay matanggal. Yung body. Pwede yan. Ayan. Ito ay hindi pa na kung paano nakadikit na purado, hindi pa nga na switch, masyadong hot. Naghintay naman na may switch, hindi pa nga na switch eh, masyadong hot. Ayan. Sige. Ayan tayo mag-testingan. Ayan ha. Ito ididikit natin dito sa ground. Tapos yung kanyang switch, ididikit na natin ng positive. Ayan o. Oh, ayan o.
Ito. Ayan o. Yung bang sira. Linis lang kailangan. Hindi sira yan.